Hello mga kapalaboy! Welcome back to my YouTube video. I'm Joey RJ Olimba, your 11 years sales executive here at Peak Motors, Jose Abad Santos, Manila branch. Ngayon mga kapalaboy, ipe-present ko sa inyo yung 2025 Montero GLX 4x2 manual transmission natin. Ipapakita ko sa video na to kung ano-ano ba yung mga nabago sa unit na to at kung sulit ba ito sa presyo. At syempre, bago ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa mga Mitsubishi happenings at other Mitsubishi promo. Ano ba yung nabago sa 2025 Montero GLX 4x2 manual? Una, umpisa natin dito sa harapan ng unit. Kung napapansin nyo, bago na yung design ng kanyang radiator grille. Mas malapit na siya sa design ng expander cross natin, yung radiator grille niya. And then, kung mapapansin nyo rin, sa bandang ibaba ng ating bumper, yung front undergarnish po niya, bago na rin yung design. Sa headlights at sa fog lamps niya, wala naman po na bago. Kung mapapansin nyo lang, yung fog lamps, yung headlight niya, ano pa rin, nakakulay black yung bezel, and then equipped pa rin siya ng halogen projector headlamps, saka halogen na high beam para sa kanyang headlight din niya. Tapos sa ibaba, sa combination lamps natin, or yung sa combination assembly natin ng ilaw sa baba, mapapansin nyo, nakalagay pa rin dito yung kanyang turn signal lamps, at yung sa gitna naman, yung DRL, at yung bandang ibaba, nandito naman yung kanyang fog lamps. And mga kapalaboy, silipin naman natin kung ano yung nabago sa gilid ng sasakyan natin. So guys, pasensya na kung medyo madumi yung unit. Yung unit kasi natin galing sa warehouse. Ngayon, kung napapansin nyo, bago na ho yung design ng kanyang 18-inch alloy rims. At etong guys, trivia lang, yung design natin, ano siya, para siyang shuriken. Para Japanese sa Japanese yung kanyang design. And then, yung design ng mags na to, or yung alloy rims natin, mas maganda ho siya compare po sa dati. Mas madali ho siyang linisan, kasi, ano yun lang natin siya, hindi na natin kailangan dukutin ng daliri, yung mga singit-singit niya. And then, yung kinaganda pa ng mags na to, ano ho siya, mas mabilis niyang napapalamig yung mga braking system ng gulong natin. At syempre, kapag mabilis lumamig yung braking system natin, mas siya, mas efficient po yung pagpreno ng sasakyan natin. Sa ibang user po ng unit, naninibago po sila kasi may mga nagsabing clients na hindi daw maganda yung design ng bago nating facelift ng unit kasi masyado raw malaki. Pero ang sagot ko lang po sa kanila, naninibago lang po kasi tayo sa design at nasanay po tayo sa previous na itsura ho ng alloy rims natin. Ngayon, guys, yung unit natin, equipped po ito ng keyless entry with immobilizer. Bakit ko nasabi na keyless entry with immobilizer siya? Kasi po, siya guys, kung sakali po may mag-force entry sa loob ng unit natin, hindi po niya may start yung sasakyan dahil kailangan po ng ng unit natin yung susi na gaya nito na mayroon transponder. At saka kapag sinusian po yung unit natin, mag-a-alarm po siya. Yung busina niya? Magbubusina po siya ng malakas. Guys, yung unit natin, keyless entry po siya. At yung mga side mirrors po niya, automatic nagpo-fold po yan kapag nakalock. Gaya niya, naka-fold, nakalock yung unit. Then, kapag i-unlock naman natin, yan. Pindutin lang natin yung button na to para mag-unlock. And then, yung mga side mirrors niya, mag-unfold po yan. Kung lahat, yung unit pala natin, kahit GLX manual lang siya, naka-disc brakes po yung preno niya sa harapan, pati na rin po yung preno niya sa likuran. Kaya, sobrang mura po ng maintenance ang unit na to at sobrang dali i-maintain. Ngayon, pasukin na natin yung unit, mga kapalaboy. Tara, pasok tayo. Kapalaboy, ituturo ko sa inyo kung bakit ba keyless entry siya with immobilizer. Ngayon, i-assume natin na nakalock yung unit. Hawakan ko lang yung sensor niya dito sa gilid para mapindot natin yung susi dito para mag-lock siya. And then, pakilapit po ng camera. Guys, mag-activate po yung kanyang immobilizer. Ayan po, iilaw po yan at magbabuzzer po siya ng ilang seconds po. Once po na nawala na yung buzzer dyan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung susunod na gagawin natin. Ayan.
nag-ano na ho siya, gumagana na ho yung kanya, naka-arm na yung kanyang alarm. Ngayon, bibitawan ko lang yung ano dito para i-assume na may nagbukas sa unit. Yan, nag-a-alarm na siya ngayon. Then, ipapasok ko yung susi na to para kunwari i-start ko yung unit. Ang mangyayari, tingnan nyo. Mag-a-alarm siya. Kaya ngayon, kapag nag-alarm siya, magpapanik ngayon si carnapper. Hindi niya alam yung gagawin niya. Baka mamaya alisan lang yung unit or takbuhan niya at hindi naman nanakaw yung unit natin. Pero kapag naka-arm yung natin, yung kanyang immobilizer, hindi natin siya mai-start kapag hindi gamit yung susi na to. Yun yung kinagandaan ng ating Montero na 2025 model. Then guys, ngayon, back to na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung nabago sa unit na to. Ngayon, kung napansin nyo, yung steering wheel natin, naka 3-spoke na steering wheel po siya with leather wrap. Kung napapansin nyo, yung steering wheel natin, same siya sa Expander GLS automatic na 2025 model at sa Mitsubishi Triton. Then, trivia lang, kasama na rin, parehas na rin siya ng steering wheel, pati kay X-Force, yung ilalabas natin this coming month po. Ngayon, yung controls ng ating steering wheel, dito sa left side, nandito yung controls para sa multimedia niya. Then, sa right side naman po, yung controls para sa cruise control and meron siyang hands-free button. Napaka-basic at napakadaling gamitin lang neto. Then guys, syempre, na-retain pa rin yung control sa natin, sa mga light switches, pati sa wiper, ganun pa rin naman. Same lang sila na previous model. Dito, nandito pa rin nakalocate yung ating controls para sa side mirrors and para ma-off natin yung parking sonar niya or nung reverse sensor, ito po, yung button. Then, sa right side, or sa center console natin, mamaya ipapakita ko kung ano-ano ba yung nasa center console natin. Pero ang bagong lahat, start natin yung engine kasi sobrang init dito sa warehouse namin. At papakita ko sa inyo yung loob ng unit. So guys, in-start ko yung makina ng sasakyan. Kailangan nakatapak tayo sa clutch para ma-start natin yung makina. And then, sobrang init ngayon sa loob ng cabin. Gusto kong palamigin ngayon yung cabin natin kaagad. Pipindutin ko lang yung auto climate control na nakaset sa 22 degrees Celsius. At ngayon, kung napansin nyo, biglang tumataas yung kanyang fan speed. Hahabulin po niya or pabibilisin po niya na palamigin yung kanyang cabin po. Kaya pinalakas po niya yung fan speed. Ngayon guys, aircon controls, basic pa rin yung function. Then sa head unit natin, pwede po tayo mag-play ng FM, AM, tapos pwede tayo mag-connect ng Bluetooth devices natin dyan, or yung mobile phone natin, pwede natin i-connect via Bluetooth para makakinig tayo sa mga music. Then, via data cable naman po, magagamit natin yung Apple CarPlay niya, saka yung Google or yung Android Auto po. Tapos guys, yung manual transmission natin, yung reverse po niya katabi po ng primera o ng first gear. Ngayon, para magamit po natin siya, pindutin natin siya pababa. Tapos, i-shift natin papuntang kaliwa at pataas. Then, kapag naka-reverse na tayo, yung technique lang dito, kapag naka-reverse na tayo, lalabas na po yung mag-on na yung reverse camera natin at makikita na natin yung view sa likuran ng sasakyan. Ayan. Then guys, yung unit na to, equipped po siya ng lever type na parking brakes. Unlike sa mga higher variant natin ng automatic transmission, naka-electronic parking brakes po siya with brake auto hold function. Yun. Equipped na rin po siya ng airbag bypass switch para ho sa front passenger side po. Yung function na ito guys, o yung benefit na ito, magagamit natin siya kapag may nakaupong bata dito sa harapan natin at para hindi yung mag-deploy yung kanyang airbags po in case of emergency. Kasi baka mag-sustain pa po siya ng serious injury kapag nag-deploy po yung airbag kapag bata yung nakaupo sa harapan. Kaya as much as possible po, maglagay po tayo ng child seat sa likod
At doon po natin paupuin po yung mga bata natin na ages 2 years old up to 10 years old po. Sa likod lang po sila lagi. Yan. Then guys, yung unit na to, yung ano niya, speakers po niya, equip po siya ng 4 na speaker. 2 sa harapan at 2 po sa likod na nakakabit naman po sa rear door po natin. Yun lang. Bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo kung saan nakalocate yung switch para ma-off natin yung airbag bypass switch po niya. Nandito po siya. Gagamitin nyo lang po yung susi ng unit natin para masuksok natin dito at para ma-off po natin yung airbag bypass switch po niya. Yan. Pag naka-off po yan, in case po na kailangan mag-deploy ni airbag, hindi yung magde-deploy to. Naka-off po kasi. Then, i-on lang natin kung kailangan natin i-on siya para magamit natin in case of emergency po. Ayan. Yung unit natin ng 2025 Montero GLX manual, equip po siya ng LED combination headlamp, LED combination tail lamps. Bakit sinabing combination tail lamps? Kasi po, halogen pa ho yung kanyang turn lamps. Yan. Pakita natin. Yan. Naka-halogen turn lamps po siya. Tapos guys, equipped na rin po siya ng reverse camera nandito sa likod. Ayan. Then, yung nabago pa sa unit na to, yung rear bumper under garnish niya. Ayan. Iba na yung design. Mas mukhang bulky po siya tignan ngayon. Then, di mawawala yung natin. Shark's fin antenna. Ayan. Colored key po yan. Or nakakulay po. Parehas ng unit natin. Yun. Guys, yung makina ng 2025 Montero GLX manual natin, ano pa rin po siya? Naka 4N15 na Myvec Euro 4 diesel engine po. Then, yung natin dito guys, kasi may mga nagtatanong sa amin kung electronic power steering na po siya. Hindi pa po siya naka-electronic power steering. Yung naka-electronic power steering lang kasi natin na SUV ay yung 4x4 Triton Athlete natin. And then, guys, yung unit na to, naka-hydraulic power steering pa rin po siya. So guys, mas mura po yung maintenance nito compare po sa other competitor natin. Kasi yung makina, suspension, transmission, ginamit na ho natin to since 2017. Kaya sobrang available po siya sa market. Sa mga auto supplies na malapit sa atin, available po yung mga spare parts po niya. Kaya wala ho tayong dito, wala ho tayong worries dito in case po na nakatira tayo sa probinsya o malayong lugar kasi available po sa market yung mga spare parts po niya. Yung mga kulay na available para sa 2025 Montero GLX 4x2 manual transmission. Umpisahan natin dito sa Diamond White. Diamond White natin, meron siyang additional na 15,000 sa SRP. Yun. Sunod, yung natin, Sterling Silver. Ipapakita ko sa inyo. Tara! Ito guys, yung Sterling Silver natin. Napakagandang kulay niyan. Hindi basta-basta naluluma yung kulay na to. At napakataling i-maintain kasi, guys, kapag silver yung kinuha nyo, hindi wala tayong mga gas-gas o kaya yung mga alikabok. Unlike po sa other color natin. Then, sunod ko na ipapakita sa inyo yung Jet Black Mica. Tara! Guys, dito tayo sa stockyard namin sa taas. Ito pong mga units na nandito. For releases po ito. Ngayon guys, ito yung Jet Black Mica. Napakagandang kulay. Marami yung gusto ng kulay na to kasi napakaganda kapag makintab po yung kulay niya at pag malinis na malinis siya. Mga kapalaboy, i-check naman natin yung SRP or yung mga price ng unit na to. Mga kapalaboy, nabago ba yung presyo ng ating 2025 Montero GLX manual? Ang sagot ko po dito, hindi po. Kasi SRP po niya, 1,568,000 pa rin. At kung kukunin natin siya ng cash, meron tayong cash discount dito na 270,000. Ngayon, sa mga nagtatanong, ano-ano ba yung mga inclusion kapag cash basis? Meron tayong free 3 years LTO registration. Tapos, free na rin po yung kanyang PMS from first 1,000 up to 20,000 or 2 years. Tapos, magbibigay pa po kami or ng dealer namin ng extended warranty
From 3 years, magiging 5 years na po yung kanyang warranty at unlimited mileage po yan. Ayun. Then mga kapalaboy, exclusive freebies kapag cash basis, magbibigay ako ng rain visor, tapos magbibigay din ako ng dashcam, umbrella, saka keychain. Then kung kukunin natin siya under bank financing transaction, guys, naka zero down payment pa rin to. At yung monthly, may message ko sa inyo kung magkano yung monthly. Kasi iba-ibang bank nag-offer po ng, iba-iba rin yung monthly niya, sorry. Then, exclusive freebies natin kapag bank financing transaction, medyo madami guys, kaya ililista ko na rin dito sa screen kung ano-ano po yun. Magbibigay kasi ako ng GT spoiler, deep dish matting, Bosch Europa horn, German leather seat cover, rain visor, tapos magbibigay din ako sa inyo ng dashcam, 2 umbrella, saka 2 keychain. Sobrang daming freebies natin mga kapalaboy. Sana sa amin na kayo kumuha. Kasi bibigay namin yung best effort namin para ma-approve kayo at ibibigay namin yung quality service na hinahanap nyo. Ngayon guys, balik tayo sa topic. Sorry. Ano ba yung inclusion kapag in-house bank financing transaction? Kasama na dito yung 3 years TPL, 3 years LTO registration, 1 year comprehensive insurance with acts of God, chattel mortgage fee, tapos free PMS pa rin siya from first 1,000 up to 20,000. Extended warranty rin from 3 years up to 5 years. Then, mga kapalaboy, meron lang tayong minimal na bank out of town charge kung nakatira tayo outside Metro Manila. One-time payment lang po ito. Aside from that, wala na ho kayo ibang babayaran. Ayun. Guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, may standard freebies pa rin tayo or freebies na binibigay ni dealer. Sa unit na to, kasama na yung 3M tint, basic tools, tapos meron din tayong Montero matting, and then, factory rust proofing kasama na sa unit na to. Kung isa kayo sa mga certified kapalaboy, may additional freebies ako sa inyo. Kaya, sana sa amin na kayo kumuha talaga. And then, kung meron ho kayong questions or inquiries regarding po sa mga Mitsubishi units or other Mitsubishi promos po, please don't forget to call or message me sa number na naka-indicate dito sa screen. At wag nyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aming YouTube channel para updated po kayo sa mga Mitsubishi happenings. Kaya sana guys, kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin. See ya!